Ang bukirin sa paanan ng kabundukan ng Tanawan ay tila isang malawak na telang hinabi ng kalikasan, makulay, payapa at sagana. Dito nakatira si Mang Doro, isang matandang magsasaka at albularyo na kilala sa buong baryo ng San Andres. Sa kabila ng kanyang edad na 70, matikas pa rin ang kanyang katawan. Hindi man maliksi ay matibay naman sa araw-araw na gawain sa bukid. Subalit higit pa sa pagtatanim ng palay at mais ang kanyang ginagawa. Siya rin ang takbuhan ng mga tao kapag may lagnat na hindi may paliwanag, kapag ang mga hayop ay nagkakasakit na parang sinasapian, o kapag may nararamdamang masamang elemento sa bahay. Dahil dito, kilala siya bilang Mang Doro ang albularyo ng kalikasan. Isang hapon, habang siya ay nagbubungkal ng lupa malapit sa isang lumang kubo na matagal nang inabandona, nakaramdam siya ng matinding uhaw. Ang araw ay tila naglalagablab sa langit at ang kanyang labi tuyo na parang alikabok. Napatingin siya sa isang tapayan sa loob ng lumang kubo. Isang antigong tapayang may ukit ng mga anito at sinaunang simbolo. Ang tapayang iyon ay matagal nang naroon. Wala namang lumalapit doon dahil sinasabing sagrado raw ito noong panahon ng mga katutubo. Ngunit sa tindi ng uhaw ni Mang Doro, hindi na niya inalintana ang mga alamat. Nilapitan niya ito at sa kanyang pagkakasilip sa bunganga ng tapayan, hindi tubig ang una niyang napansin, kundi mga matang tila apoy na kulay gintong nanlilisik at nagtago agad sa kadiliman ng loob. Napaatras si Mang Doro. Ang kanyang batok ay kinilabutan at ang buhok sa kanyang braso ay nagsitayuan. Ngunit hindi siya tumakbo. Isa siyang albularyo, sanay sa hiwaga at hindi basta natitinag. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pamigkis, isang uri ng anting-anting, at nagdasal ng orasyon para sa pagbubunyag ng nilalang. Ama namin, sumalangit ka nawa. Bulong niya habang iniiikot ang kamay sa ibabaw ng tapayan. Maya-maya, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kabila ng pagsarado ng lahat ng bintana ng kubo. At mula sa loob ng tapayan ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang na kalahating kabayong may mukhang tao. Maliit ang mata ngunit matalim, mataas ang ulo at may balahibong itim na parang usok. Isang tikbalang. Ngunit iba ito sa mga kinuwento ng matatanda. Hindi ito mabangis. Hindi ito humalakhak na parang sinasapian. Sa halip, lumabas ito na tila nahihiyang napansin, na parabang nabahala sa pagkakabunyag niya sa isang nilalang ng mundo ng tao. Matanda, hindi mo dapat ako nakita. Anang tikbalang. Ang tinig nito'y malalim, may pagkabasag, ngunit hindi mapanganib. Hindi ko sadya, tugon ni Mang Doro. Uhaw lang ako. Hindi ko akalaing may naninirahan sa tapayan. Tahimik na sandali ang sumunod. Tinitigan ng tikbalang si Mang Doro. Tila sinusuri kung siya ba'y dapat kainin, itaboy o kaibiganin. Ngunit sa halip na alinman sa tatlong iyon, lumuhod ang tikbalang at umupo gaya ng isang alagang hayop. Ikaw, iba ka sa mga tao, anang tikbalang. Hindi ka natakot, hindi ka sumigaw, hindi mo ako sinumpa. Ngumiti si Mang Doro. Hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan, at hindi lahat ng nakatago ay masama. Nagpakilala ang tikbalang. Siya ay si Luktan, isang nilalang na ginapos sa isang lumang sumpa ng mga sinaunang babaylan matapos siyang tumulong sa isang mortal na babae. Dahil sa kanyang pagtangkang iligtas ito mula sa halimaw na engkanto, siya ay isinumpang manahan sa loob ng tapayan sa loob ng 1,000 taon at hindi muling makalakad sa mundo ng mga nilalang o tao. Maliban na lamang kung may isang taong dalisay, ang puso ang makakakita sa kanya at hindi siya huhusgahan. Ikaw ang unang tumingin sa akin nang hindi ako tinawag na halimaw.
sabi ni Luktan. Dahil diyan, ikaw ang naging susi sa paglaya ko. At doon nagsimula ang di inaasahang pagkakaibigan. Kinabukasan, bumalik si Mang Doro sa kubo at nakita si Luktan na nililinis ang paligid gamit ang buntot nito. May dala pa itong mga bunga ng saging at hinog na mangga. Tuwa at hiya ang bumalot kay Mang Doro. Hindi na siya nauuhaw. Ang uhaw na iyon ay naging uhaw sa kaalaman. Sino ba talaga si Luktan? Ano ang kakayahan niya? At anong klaseng tulong ang kaya niyang ibigay sa mundo ng mga tao? Hindi alam ni Mang Doro na ang pagkakaibigang iyon ang magiging simula ng isang malalim na laban. Laban sa mga aswang, engkantong mapang-api at karamdaman ng katawan at espiritu. Dahil sa pagtingin niya sa loob ng tapayan, 100 lihim ang mabubunyag. Ang araw ay muling sumikat sa San Andres, ngunit para kay Mang Doro, tila ba mas maliwanag ang liwanag ng umagang iyon. Maagang nagpunta si Luktan sa kanyang kubo sa gilid ng bukid, dala ang isang basket ng mga ligaw na halamang gamot, mga ugat ng takpot, dahon ng bagawak at mga bulaklak ng bulusan. Ang mga halamang iyon ay bihirang makita at ayon sa mga lumang alamat, tanging mga nilalang mula sa engkantadong gubat ang may kakayahang pitasin ang mga iyon. Galing ito sa silangang gubat ng Diwata, ani Luktan. Dito ko dati nakatira bago ako isinumpa. Namangha si Mang Doro. Matagal ko nang hinahanap ang mga halamang to. Karamihan sa mga ito ay ginagamit ng mga sinaunang albularyo bilang lunas sa mga sakit na gawa ng itim na mahika o aswang. Tumango si Luktan. May mas makapangyarihan pa sa mga halamang yan. May isang bagay na kailangang ipamana ko sa iyo bilang kabayaran sa pagpalaya mo sa akin mula sa sumpa. Sa likod ng malalaking punong saging ay dahan-dahang lumabas si Luktan. Tangan ng isang pinong sisidlang gawa sa kristal na tila sinlaki ng itlog ng kalapati. Sa loob nito may liwanag na bughaw, lumulutang at kumikislap na parang maliit na bituin na may sariling hininga. Ito ang mutya ng paggaling, wika ni Luktan. Isang piraso ng enerhiya mula sa mundo ng mga espiritu, bihira at matagal nang pinag-aagawan ng mga nilalang na gustong gamitin ito para sa sariling kapangyarihan. Kinuha ni Mang Doro ang mutya at biglang uminit ang kanyang palad. Dumaloy sa kanyang mga ugat ang kakaibang lakas. Hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng isipan at pandama. Ang kanyang mga mata ay tila bumukas sa isang panibagong antas ng kamalayan. Biglang sumariwa sa kanyang alaala ang mga dasal, orasyon at ritual ng kanyang ama't lolo. Mga kaalaman na halos nalimutan na ng sangkatauhan. Ang mutyang ito ay hindi mo maaaring gamitin para sa pansariling kapakinabangan, babala ni Luktan. Kapag ginamit mo ito para yumaman o magmataas, ito'y maglalaho sa isang iglap. Ngunit kung gagamitin mo para magpagaling ng mga taong sinaktan ng mga nilalang ng dilim, ito'y magiging gabay at sandata mo. Napabuntong hininga si Mang Doro. Kay tagal ko nang hinahanap ang ganitong bagay. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ikaw ang pinili ng mutya, sagot ni Luktan. At kailangan ka na ng mundo dahil dumadami na ang mga nilalang na gumigising mula sa libing ng kasaysayan. Nagsisimula nang bumalik ang mga laon, mga aswang, engkanto, mambabarang at mga nilikha ng kadiliman. At may isa, pinuno ng mga itim na nilalang na naghahasik ng sakit at kasiraan sa mga baryo. Bago pa man makasagot si Mang Doro, dumating si Aling Rosa, umiiyak, buhat ang kanyang batang apo na tila wala ng buhay. "Mang Doro!" sigaw niya. "Tulungan mo si Kulot, may humigop sa kanyang lakas kagabi. Hindi na siya gumigising." Agad na sumiklab ang pandama ni Mang Doro. Ramdam niya ang ihip ng malamig na hangin sa paligid. Ang mga halamang palibot sa kanilang bahay ay tila lumalanta. Mula sa katawan ng bata,
Naramdaman niya ang malagkit na enerhiyang parang usok na galing sa bibig nito. Aswang to, bulong niya kay Luktan. Kumakain ng kaluluwa habang tulog ang biktima. Inilabas niya ang mutya ng paggaling. Itinapat niya ito sa noo ng bata at sabay niyang sinambit ang isang matandang orasyon na tanging mga tagapagmana ng sinaunang albularyo ang may alam. Sa ngalan ng liwanag at paghilom, sa piyan ng lakas ang katawang napinsala. Sa mutya ng buhay, bumalik ang kaluluwa. Biglang lumiwanag ang mutya. Tumagos sa balat ng bata ang liwanag at isang matinis na sigaw ang narinig sa hangin. Parang may nilalang na naitaboy. Napatingin si Luktan sa silangan at nangunot ang kanyang noo. Nagsisimula na nga, bulong nito. Nang bumukas ang mga mata ni Kulot, sabay ang pagluha ng kanyang lola. Buhay ka, Diyos ko, buhay ka. Ngunit kay Mang Doro, isang bagong yugto ng buhay ang nagbukas. Hindi na siya basta albularyo. Siya na ngayon ang tagapagdala ng mutya ng paggaling. Ang tanging pag-asa ng mga baryo laban sa mga nilalang na matagal nang nakakubli sa dilim ng kagubatan. Matapos ang pagpapagaling kay Kulot gamit ang mutya ng paggaling, kumalat ang balita sa buong San Andres na si Mang Doro ay hindi na basta-bastang albularyo. Isang tagapagpagaling na ngayon, pinili ng isang mutyang mula sa espiritual na daigdig. Marami ang humanga, ngunit may ilan ding hindi natuwa, lalo na ang mga nilalang na nagtatago sa anino ng gabi. Sa kabilang panig ng kagubatan, sa isang lumang balete na nakatayo sa gitna ng latyan, isang itim na anino ang bumangon mula sa kumukulong tubig. Ito ay si Gumaok, isang aswang na matagal nang nagpapanggap bilang tao sa kabilang baryo. Isa siyang kumulam, gumagamit ng espiritu ng sakit para palumpo at patayin ang sinumang lalaban sa kanya. Nabuhay ang bata, ani Gumaok habang nakatingin sa apoy ng kanyang itim na kalan. May albularyong sumira sa plano ko? At may mutya pa siyang tangan? Hindi maaari. Tinawag niya ang dalawang alagad. Isang matandang babae na may mahahabang kuko at isang lalaking putol ang ulo ngunit nabubuhay. Hanapin si Doro. Subukin ang kanyang lakas. Gamitin ang ina ng gabi, ang engkantadang ahas ng Ilog Pandan. Samantala, si Mang Doro ay abala sa pag-aayos ng mga halamang gamot sa kanyang maliit na kubo. Nasa labas si Luktan, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang isang dahon ng anahaw na ginawang pamaypay. May kakaiba sa paligid, wika ni Luktan. Ramdam ko ang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang mga ibon sa kakahuyan ay bigla na lang tumahimik. Biglang naputol ang katahimikan nang sumigaw si Aling Pina mula sa sapa. Mang Doro, ang anak ko, may bumalot na ahas sa kanya. Agad tumakbo sina Mang Doro at Luktan papunta sa Ilog Pandan. At doon nila nakita si Isko, anak ni Aling Pina, nakapulupot ang isang dambuhalang ahas na may mga mata ng tao at pilit hinihigop ang kaluluwa nito sa pamamagitan ng dila. Engkantadong ahas, sigaw ni Luktan, anak ng diwata at maligno, isa sa mga bantay ng Gumaok. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mang Doro. Kinuha niya ang mutya ng paggaling at sinambit ang panalangin pangontra sa engkantadong nilalang. Sa ngalan ng liwanag at dangal, ako'y di mo matatalo. Sa mutya ng buhay, bumalik ang lakas ng katawan. Lumayas ka, tagapaghatid ng lason at dilim. Lumiyab ang mutya sa kanyang palad at tila binasag nito ang manipis na belo ng engkanto. Nang tamaan ng liwanag ang ahas, nagsisigaw ito, bumalot ng itim na usok ang katawan at kumawala mula sa bata. Sa halip na mamatay, ang nilalang ay naging ulap ng usok at tumakas papunta sa timog sa direksyon ng latian. Hindi pa yun tapos, sabi ni Luktan. Subok pa lang yan. Hindi lang isang nilalang ang kalaban natin. Si Gumaok. Alam kong siya
ang nagpapakilos sa mga ito. Napaupo si Mang Doro sa gilid ng sapa. Ramdam niya ang pagod, ngunit alam niyang ito'y simula pa lang. Napatingin siya sa mutya. Bahagyang humina ang liwanag nito, ngunit naroroon pa rin ang pintig. Buhay pa rin ang kapangyarihan, ngunit kailangan niyang matutong gamitin ito ng tama. Hindi sapat ang dasal, wika ni Luktan. Kailangan mong mag-ensayo. Bawat nilalang ay may kahinaan, at bawat paghilom ay may kapalit na lakas mula sa iyong sarili. Bawat gamit ng mutya ay parang paghugot ng bahagi ng iyong buhay. Kung ganon, sagot ni Mang Doro, kailangan kong maging mas matatag. Hindi lang ito laban para sa sarili. Laban ito para sa lahat ng taong may sakit na gawa ng dilim. Habang humahapon, isang aninong nakaitim ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa mataas na punong kahoy. Nakangisi itong malademonyo. Hawak ang isang patpat na may nakausling ngipin ng sanggol sa dulo. Makikilala niyo rin ang tunay na sakit, bulong nito. At wala pang mutya ang makapagliligtas sa inyo. Madilim ang paligid. Tila ulap ang lupaing nilalakaran ni Mang Doro. Walang ingay, maliban sa mahinang tunog ng mga kampanilya na tila nagmumula sa kawalan. Sa harapan niya, may isang malaking tapayan na puno ng itim na tubig at sa paligid nito ay nakaluhod ang mga nilalang na hindi tao. Baluktot ang katawan, may mahahabang leeg at mga matang walang bali ng liwanag. Sa gitna ng lahat ay si Luktan, nakatayo, ngunit suot ay balabal na gawa sa buhok ng tao. Nakaturo siya kay Mang Doro. Dumating ka na, oras na ng pagpili. Anong pagpili? Tanong ni Doro. Bagamat hindi niya maramdaman ang sarili niyang boses. Isang matandang babae na may balingwingoy at itim na mata ang lumapit. May dala itong mutya na kulay berde at sinlaki ng itlog ng pugo. 200 sa isang tagapagpagaling, anito. Ang unay daan ng katawan, pagpapagaling gamit ang mga dahon, ugat at langis. Ngunit ito'y may hangganan. Kapag masyado mong ginamit ang katawan, ito'y mawawala. Ang pangalawa, dagdag ni Luktan, ay daan ng espiritu. Ibinibigay ng mutya ang kapangyarihang lumagpas sa hangganan ng katawan. Ngunit kailangan mong pumili, katawan o kaluluwa. Isa lang ang pwedeng ihandog. Biglang sumabog ang tapayan. Mula roon ay lumitaw ang mga kamay ng sanggol, humihila pataas sa tila nabubulok na mukha ng engkantong ahas na nakita nila sa ilog. Sumisigaw ito ng walang tunog na kayuko sa harap ni Doro. Napapikit si Doro at sa isang iglap, lumitaw sa kanyang harap ang imahe ng kanyang mga naging pasyente. Si Kulot na muling nakakatakbo, si Aling Pina na umiiyak sa tuwa habang yakap ang anak niyang si Isko, at si Luktan na palihim na nakangiti habang nag-aayos ng tuyong dahon. Pagdilat niya, naroon pa rin ang mutya sa kamay ng matanda. Ano ang handa mong ialay, Doro? Tanong ng tinig na tila galing sa langit at ilalim ng lupa sabay. Tumingin si Mang Doro sa kanyang mga palad. Alam niyang wala na siyang babalikan kundi ang tungkuling unti-unting umuukit sa kanyang kaluluwa. Isang landas na walang balikan. Ibinibigay ko ang aking katawan, sagot niya. Para sa paggaling ng iba, kahit kapalit ay ang unti-unting pagkapudpod ng sarili kong lakas. Kumislap ang mutya. Ang berdeng ilaw ay kumalat sa kanyang katawan. Isa-isa ring naglaho ang mga nilalang sa paligid. Ang huling imahe niyang nakita ay si Luktan, ngumiti habang pumikit. Pagmulat niya ng mata, ising na pala siya, nasa sariling banig. Nanginginig ang kanyang katawan, basang-basa ng pawis. Sa kanyang tabi ay isang maliliit na butil ng ilaw na unti-unting pumaloob sa kanyang palad. Nang tingnan niya ito, naroon na ang mutya ng kalasag. Isang panibagong mutya, kulay berde at kulay abo na may linyang parang ugat ng puno. Pumasok si Luktan sa kubo
may dalang saging at nilagang gabi. Nagising ka rin, tumatawag ka sa panaginip, umuungol ka habang nakahawak sa dibdib mo. Panaginip, pero totoo. Bulong ni Mang Doro. Binigyan ako ng bagong mutya. Tiningnan ni Luktan ang kanyang palad at napansin ang liwanag. Ang kalasag. Hindi lang panlaban sa sakit, kundi panlaban din sa sumpa. Ikaw na nga ang pinili. Ang sino? Nang matandang gubat, sagot ni Luktan. Isang diwatang hindi mo nakikita, pero siyang nagpapatakbo sa balanse ng buhay at kamatayan sa lupaing ito. Kapag pinili ka niya, may kapalit. At kung tatanggihan mo, siya na ang magpapasya kung kailan ka matatapos. Biglang may narinig silang matinis na iyak mula sa labas. Tumakbo sila palabas at doon nakita nila si Cardo, isang mangingisda na may dalang kanyang misis na walang malay. May 3 marka sa leeg nito, parang kagat ng hayop. Tinamaan na naman ng engkanto. May aswang sa tabing dagat, sigaw ni Cardo. Hinawakan ni Doro ang bagong mutya at sa pagkakataong iyon, hindi lang niya naramdaman ang init, kundi ang lakas ng tapang. Ito na ang unang laban na gagamitin niya ang kapangyarihan ng kalasag. At alam niyang simula pa lang ito. Lumakas ang hampas ng alon sa pampang ng San Andres habang si Mang Doro ay kasunod ni Luktan. Bitbit ang kanyang lumang bayong ng mga dahon, langis at ang bagong mutya sa kanyang palad. Sa kanilang harapan, si Cardo ay lumuluha habang patuloy na hinihimas ang noo ng asawa nitong si Nena na ngayon ay wala pa ring malay. Bigla na lang siyang napasigaw habang naguhugas ng kaldero sa may balon. Paliwanag ni Cardo. Paglabas ko, nakabulagta na siya, nangingisay, tapos ay may kagat na parang hayop sa leeg. Lumuhod si Mang Doro at ipinatong ang kanang palad sa noo ni Nena. Ang mutya sa kanyang palad ay kumislap, malamig ang liwanag nito at may tila hangin na dumaan sa kanyang likod. Kasabay nito, nakita niya ang isang imahe. Si Nena, na nilalapitan ng isang nilalang na walang balat sa mukha, may mga hasang sa gilid ng leeg at mahahabang kuko. Aswang sa tubig, bulong ni Doro. Hindi ito ordinaryo, kakaiba ang lahi nito. Sigurado ka bang hindi lang halimaw sa gubat? Tanong ni Luktan, na ngayon ay tahimik na nagmamasid habang hawak ang isang patpat na may nakasabit na balat ng uwak. Hindi, sagot ni Mang Doro. Ito ang tinatawag ng matatanda na sirang dagat, mga engkantong nadungisan ng kasamaan at namumugad sa malalim na dagat. Pag bumaliktad ang buwan sa tubig, lumalabas sila. Tumingin siya sa langit. Ang buwan ay kalahati, ngunit ang itsura nito ay tila nakabaliktad sa refleksyon ng dagat. Tanda ng pagbukas ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Nagdesisyon si Mang Doro. Luktan, bantayan mo si Nena. Ako ang haharap sa halimaw. Hindi na sumagot si Luktan, bagkus ay tumango lamang at naglatag ng dahon ng banaba sa ilalim ng babae. Samantala, tinungo ni Mang Doro ang gilid ng bangka ni Cardo. Kinuha niya ang isang garapon ng langis, isinawsaw ang kanyang mutya sa loob, saka dinampot ang isang piraso ng ugat ng abaka. Kung lalaban ka sa nilalang ng dagat, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan, tinig ng matandang gubat, huwag kalimutang magdala ng bagay mula sa lupa. Sumakay siya sa maliit na bangka at lumusong sa dagat. Tahimik ang tubig, pero ramdam niya ang kilabot sa paligid. Wala pang isang dipa ang kanyang inilalayo nang biglang may lumitaw na ulo mula sa tubig. Walang buhok, asul ang balat, at may malalaking mata na tila pusali. Sumisid ito pabalik, ngunit nakita niyang umaalo ng tubig palapit sa kanyang kinatatayuan. Biglang gumalaw ang bangka. Tila may umaakyat mula sa ilalim. Dahan-dahan siyang lumingon. Mula sa likod ng bangka, may dalawang kamay na humawak sa gilid,
Mahahaba ang kuko, may kaliskis ang braso, at malamig na parang yelo ang hangin sa paligid. Itinaas ni Mang Doro ang mutya at binigkas ang lumang orasyon. Sa ngalan ng liwanag ng punong tumutubo sa ilalim ng lupa, ikaw ay pawiin. Bumuga ng berdeng liwanag ang mutya. Napasigaw ang nilalang at sa isang iglap ay lumitaw ang buong katawan nito. Hindi ito babae, hindi rin lalaki. Isa itong halimaw na may balat ng pusit, mata ng pating at katawan ng tao. Lumundag ito papunta sa bangka. Mabilis na kinuha ni Mang Doro ang ugat ng abaka. Binendisyunan ito gamit ang mutya at ipinalo sa katawan ng halimaw. Umusok ang balat nito at napasigaw ang nilalang. Pero bago ito tuluyang mahulog, lumapit ito kay Doro, hinawakan ang kanyang balikat at may ibinulong. Hindi ako ang huling aswang, may mas masama pa. Darating siya sa araw ng pinakamasamang dilim. Pagkatapos nito, nahulog ito sa tubig at hindi na muling lumitaw. Bumalik si Mang Doro sa dalampasigan, basang-basa at hinihingal. Tapos na ba? Tanong ni Cardo. Hindi pa, sagot ni Doro habang hawak pa rin ang mutya. Naglilinis pa lang ako ng harapan. Ang tunay na kalaban, paparating pa lang. Sa tabi niya, si Luktan ay napatingala rin sa langit, sapagkat sa di kalayuan, sa kabilang panig ng San Andres, isang matandang engkanto ang nagising sa ilalim ng puno ng bitaog, at sa bawat paghinga nito ay may nabubuhay na anino. Sa pusod ng kagubatang ligwasan, sa ilalim ng punong bitaog na singtandaan ng mga alamat, may isang nilalang na matagal nang natutulog ang engkantong si Dungkalon. Isa siyang matandang tagapangalaga ng hangganan ng lupa at engkanto. Nilikhang mula sa ugat ng sinaunang punong kahoy at inatasang bantayan ang mga nilalang na sumusuway sa batas ng kalikasan. Ngunit ngayong gabi, ginising siya ng bulong ng hangin. Ang balanse ay nasisira, ang halimaw ng dagat ay bumangon, at may kamay ng tao na may hawak na mutya. Dumilat si Dungkalon, ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nasasalamin sa tubig, at sa bawat paghakbang ng kanyang paa sa lupa ay tumutubo ang mga damo sa paligid. May mahaba siyang balbas na yari sa baging, at ang kanyang likod ay tinubuan na ng lumot at mga halamang gubat. Luminga siya, at sa kanyang diwa ay naramdaman ng presensya ni Mang Doro. May buhay na agimat sa kamay ng tao, bulong niya. Ngunit siya ba ay tagapag-ayos o tagapagdulot ng mas malaking kaguluhan? Samantala, bumalik si Mang Doro sa kanyang munting kubo. Si Luktan ay kasalukuyang nag-aalaga pa rin kay Nena na unti-unting nakakaramdam ng ginhawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling binuksan ni Doro ang bayong at ininspeksyon ang mutya. Lumalakas ang mutya, bulong niya. Ngunit parang may hinihigop itong enerhiya. May kapalit. May nararamdaman ka rin ba? Tanong ni Luktan na ngayon ay nakaupo sa banig, pinapanood ang mga alitap-tap sa paligid. Hindi na ito simpleng kaguluhan, parang may gumigising sa kagubatan. Tumango si Mang Doro. Hindi lang tayo ang nabubuhay sa paligid. Kapag ang engkanto ay nadungisan ng dugo at takot, lumilikha sila ng bagong batas. At sa batas na iyon, walang kasiguraduhan ang ating uri. Biglang umihip ang hangin at isang tinig ang dumaan sa kanilang paligid, tila bulong na galing sa di kalayuan. Mang Doro. May tumatawag sa akin, bulalas ni Doro, mula sa silangang gubat. Nagpasya siyang puntahan ito. Ibinilin niya kay Luktan na manatili kasama sina Cardo at Nena. Sa kanyang likod, dala niya ang mutya at ang lumang orasyon na isinulat pa ng kanyang ninunong albularyo. Sa gitna ng gubat ng ligwasan, habang nilalampasan niya ang matataas na puno, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na may kasamang kakaibang ingay.
Parang humahagulgol na musika mula sa ilalim ng lupa. Pagdating niya sa isang madamong clearing, may nakita siyang anino. Isang nilalang, nakatayo sa tabi ng puno ng bitaog at may mahahabang balbas ng baging. Ang mga mata nito ay kumikislap. "Ako si Dungkalon," wika nito. "Tagapangalaga ng hangganan. At ikaw, tao, ay may hawak ng kapangyarihang hindi sayo." Naglakad si Mang Doro, maingat ngunit matatagang tinig. "Ang mutyang ito ay kaloob ng tikbalang na aking kaibigan. Ginagamit ko lamang ito para gumamot at puksain ang kasamaan." "Ang tikbalang na si Luktan ay matapat," sagot ni Dungkalon. "Ngunit hindi niya alam na ang mutyang hawak mo ay bahagi ng aklat ng lalim. Isang sinaunang kapangyarihan na nilikha upang ikulong ang masama. Kung mali ang paggamit mo, maaari mo itong gisingin." Nagimbal si Doro. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingala si Dungkalon. Sa kalangitan, ang buwan ay bahagyang natatakpan ng makapal na ulap. Ang aswang sa dagat na iyong pinuksa, bulong ni Dungkalon, ay isa lamang sa 7 alagad ng aklat ng lalim. Isa na ang natanggal sa kadena, 6 na lang ang natitira, at bawat paggamit mo sa mutya ay nagpapalapit sa pagbukas ng aklat. Nanlamig ang likod ni Mang Doro. "Kung gayon," tanong niya, "ano ang dapat kong gawin?" Lumapit si Dungkalon. Mula sa kanyang palad ay inabot niya ang isang piraso ng lumang kahoy na may ukit, isang sagisag ng puno, buwan at mata. "Ito ang bato ng balanse," ani Dungkalon. "Ito ang pipigil sa mutya sa loob mo. Kapag ginamit mo ito kasabay ng mutya, maiibsan ang uhaw ng agimat. Ngunit dapat mong tandaan, hindi ito pananggalang kung hindi mo rin kontrolado ang sarili mo." Tumango si Doro at tinanggap ang bato. "Kung gayon," sagot niya, "simula ngayon, hindi lang ako manggagamot, kundi magiging tagabantay na rin ng balanse." Ngumiti si Dungkalon. "Maganda ka, albularyo. Dahil ang susunod na alagad ng dilim ay hindi lang aswang, kundi isang dating tagapangalaga na nalason ng kapangyarihan." Hindi pa man sumisikat ang araw, ramdam na ni Mang Doro ang bigat sa paligid. Ang mga ibon sa gubat ng ligwasan ay tila tahimik. Ang mga kulisap ay lumilipad ng palihim na parang may kinatatakutan. Alam niya may paparating. Nung makabalik siya sa kubo, agad siyang sinalubong ni Luktan. "May gumagalang anino sa silangan," ani Luktan. "Isang nilalang na parang tao, ngunit mabaho ang espiritu. Ang lupa ay natutuyo sa bawat yapak nito." "Alam ko na kung sino," bulong ni Doro. "Ang itim na albularyo ng kalunsod." Matagal na ang alamat tungkol sa albularyong si Kabal, isang dating manggagamot na pinalayas mula sa kanilang bayan matapos mahuli sa paggawa ng orasyon para sa kulam at paninikil ng kaluluwa. Umakyat siya noon sa burol ng kalunsod, isang lugar na itinuturing na sagrado ng mga duwende at diwata. Doon siya nagkulong at doon niya sinumpa ang mundo. Ayon sa mga matatanda, si Kabal ay natutong kumain ng hayop na engkanto, uminom ng dugo ng tikbalang, at sumanib sa usok ng itim na langis mula sa katawan ng aswang. Lahat ng natutunan niya ay nilikom niya sa aklat ng kulam at tinahi sa kanyang balat. Siya na ngayon ay buhay na orasyon ng kasamaan. Sa gabing iyon, may dumating na kakaibang bisita sa tapat ng kubo ni Mang Doro. Isang matandang lalaki, nakasuot ng itim na saya na yari sa balat ng kambing. May dalang baston na yari sa buto ng hayop. Siya si Kabal. "Hindi ko inaasahang makikita kita, Mang Doro," ani Kabal. Ang kanyang tinig ay tila sinasabay sa ihip ng malamig na hangin. "Narinig kong may hawak kang mutya ng buhay. Gusto ko yan." Muling dumampi ang malamig na kaba sa katawan ni Doro. Hindi siya umimik agad. Si Luktan, na ngayon ay nag-iba ang anyo
ay tila handa ng salakayin ng matanda. Ngunit ngumiti si Kabal. Tikbalang, nakakatuwang may kasama kang halimaw. Pero alam mo ba, dati akong manggamot tulad mo. Ngunit natutunan kong may mas mabilis na paraan para pagalingin ang may sakit. Kunin ang buhay ng iba at ipalit. Lumapit siya ng isang hakbang at ang damo sa paligid ay nalanta. Hindi mo mauunawaan, Doro. Ang mundo ay hindi para sa mahina. Ang kalikasan ay may sariling batas. Ang malakas ang nangingibabaw. Kaya't ibigay mo na ang mutya o kukunin ko ang puso mo kapalit. Mabilis ang naging kilos ni Doro. Isinabit niya sa leeg ang bato ng balanse na bigay ni Dungkalon. Nang biglang humampas ng itim na apoy si Kabal mula sa kanyang baston, ang bato ay nagliwanag at kinain ang apoy. Tila may nagsasanay ka ng tama ngayon, ani Kabal. Pero tandaan mo ito, Doro. Hindi lahat ng masama ay lumalaban ng harapan. Babalikan kita. At sa susunod, hindi lang apoy ang dala ko, kundi mga kaluluwang alipin ng aking salita. At sa isang iglap, naglaho si Kabal. Iniwang sunog ang paligid ng kanyang kinatatayuhan. Sa loob ng kubo, nagtipon sina Doro, Luktan, Cardo at Nena. May tensyon, ngunit may bagong apoy ng pagkakaisa sa kanilang mga mata. Hindi na ito simpleng laban ng mabutit masama, wika ni Luktan. Ito ay labanan ng mga puwersang nakalimutan na ng tao. Ang balanse, ang kasakiman, ang likas na lakas. Tumayo si Doro. Kailangan nating hanapin ang aklat ng lalim. Kung hawak ito ni Kabal, masisira niya ang hangganan ng mga mundo. At kung hindi natin siya mapipigilan, buong bayan ang isusumpa niya. May kilala akong diwata sa Ilaya, ani Luktan. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang selyadong guwang ng aklat. Kung ganoon, tugon ni Doro, maglalakbay tayo. Ngayon na. 3 araw at 3 gabi ang ginugol ni Mang Doro, Luktan, Cardo at Nena sa pagtahak sa masukal na kagubatan ng Hilagang Ilaya. Ang mga landas ay nilambungan ng ulap at ang mga punong kahoy ay tila nabubuhay at nagmamasid sa bawat hakbang nila. Malapit na tayo, ani Luktan habang pinapahid ang duguang sugat sa kanyang bisig. Ang diwata ng Ilaya ay hindi basta nagpapakita. Sinusubok muna niya ang puso ng bawat naghahanap sa kanya. Tulad ng sa atin ngayon, ani Doro, habang kinikilos ang tungkod ng kanyang ama, isang kahoy na may ukit ng sinaunang baybayin. Huwag tayong magpakain sa takot. Pagdating nila sa pusod ng kagubatan, narating nila ang lawa ng 4 na anino. Isang mahiwagang lawang salamin na nagpapakita ng anyo ng kaluluwa. Sa gitna nito, nakatayo ang isang batong dambana at doon lumitaw ang diwata ng Ilaya. Walang tunog, walang ihip ng hangin, basta na lamang siya lumitaw. Nakasuot ng puting habing tila hinabi mula sa sinag ng buwan at ang kanyang buhok ay umaabot sa lupa na parang tubig na umaagos. Bakit kayo narito? Tinig ng diwata, malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Luktan ang unang yumuko. Ikaw lang ang may alam kung paano hanapin ang aklat ng lalim at kung paano ito selyuhan muli. Lumapit si Mang Doro, ang kamay ay hawak pa rin ang mutyang bigay ni Dungkalon. Nais naming pigilan si Kabal. Gagamitin niya ang aklat upang guluhin ang hangganan ng tao, engkanto at nilalang ng dilim. Kapag nagtagumpay siya, masisira ang balanse ng kalikasan. Sandaling natahimik ang diwata. Tumingin siya sa lawa at ang mukha niya ay sumalamin sa 4 na anino sa tubig. Isang tao, isang tikbalang, isang mandirigma at isang albularyo. Ang aklat ng lalim ay hindi tulad ng karaniwang aklat. Isa itong sisidlan ng mga sinaunang dasal at kulam. Isinulat sa dila ng apoy at tinta ng kadilaman. Isinumpa ito ng mga unang diwata
sapagkat kaya nitong baguhin ang mismong mga batas ng kalikasan. Nasaan ito ngayon? Tanong ni Nena. Tumingin ang diwata sa silangan. Itinago ito sa yunggib ng kaluluwang ligaw, isang guwang sa lupa na hindi tinatahak ng araw o buwan, ngunit hindi ito basta pwedeng kunin. May tanikala itong likha sa dasal ng 4 na elemento: hangin, apoy, lupa, at tubig. Tumindig ang diwata mula sa dambana. Bibigyan ko kayo ng 4 na basag diwa, mga anting-anting na tanging sa inyo lang magpapakita ng landas. Ngunit kailangang isa sa inyo ang magsakripisyo. Kailangan ng aklat ng isang kaluluwang handang mawala sa kasaysayan, isang pusong lalaban kahit hindi siya maalala kailanman. Napatingin silang lahat sa isa't isa. Tahimik. Mabigat. Lumapit si Cardo. Kung may kailangang magsakripisyo, ako na lang. Hindi, sigaw ni Nena. Hindi ikaw, ako na lang. Wala naman akong kapangyarihan. Mas kailangan nila kayo. Ngunit pinigilan sila ni Mang Doro. Tayo ay magkaisa, ngunit hindi ito ang oras ng sakripisyo. Kailangan kunin muna natin ang aklat bago pag-usapan ang kapalit. Tumango ang diwata. Kayo'y may pusong karapat-dapat. Ngunit tandaan ninyo, sa bawat paakyat sa dilim, may liwanag ding sinusunog. Bago sila umalis, iniabot ng diwata ang 4 na basag diwa, isang dahon na hindi nalalanta, isang bato na lumulutang sa tubig, isang sanga na may apoy ngunit hindi nasusunog, at isang palad ng buhangin na hindi nalalaglag kahit saan. Dalhin ninyo ito. Gagamitin ninyo ito sa harap ng tanikala sa loob ng yungib. Habang sila'y paalis na, muling nagsalita ang diwata. Sa oras na buksan ninyo ang pinto ng aklat ng lalim, magsisimula ang huling pagsubok at ang halimaw ng kadiliman ay magigising. Sa gabing tinakpan ng makapal na ulap ang buwan, narating ni Mang Doro, Luktan, Cardo at Nena ang yunggib ng kaluluwang ligaw, isang lagusang itim na tila humihigop ng liwanag, nasa paanan ng bundok na binabantayan ng matandang balete. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang panginginig ng lupa. Ang mga punong kahoy ay tila naglalayong umiwas sa bunganga ng yungib, at ang hangin ay may amoy ng nabubulok na kasaysayan. Dito itinago ang aklat ng lalim, ani Luktan habang pinakikiramdaman ang tibok ng paligid. Kinuha ni Mang Doro ang 4 na basag diwa mula sa kanyang supot. Isa-isa nila itong inilagay sa lupa, gaya ng utos ng diwata, ang dahon sa hilaga, ang apoy sa timog, ang bato sa kanluran, at ang buhangin sa silangan. Biglang nagliyab ang lupa sa gitna at lumitaw ang isang pintong panloob, gawa sa pilak na ugat at nililok ng mga muka ng yumao. Dahan-dahan itong bumukas, naglalantad ng madilim na lagusan pababa sa kailaliman ng lupa. Sa loob, ang hangin ay malamig at matalim, tila may matang nakatitig sa bawat hakbang. Ang mga pader ng yungib ay nababalot ng mga ukit ng nakalipas, mga nilalang na nilamon ng dilim, mga bayan na pinuksa ng kulam, at mga engkantong nahulog sa kasakiman. Walang babalikan ng sino mang aabutin ng anino rito, ani Luktan habang ikinakalabit ang itak. Maya-maya ay lumitaw ang tanikalan 4 na kadena na nakapulupot sa isang itim na aklat sa gitna ng altar na bato. Ang aklat ng lalim, malaki, makapal, at nililiman ng usok na hindi nauupos. Simulan na natin, ani Mang Doro. Kanya-kanya silang lumapit at inilapat ang basag diwa sa bawat tanikala. Paglapag ng huling basag diwa, dumagundong ang lupa. Ang mga tanikala ay biglang nag-alab, nagpuputok ng liwanag at sigaw ng mga kaluluwang matagal nang nakakadena sa aklat. Isang matinis na tinig ang lumitaw. Hindi tinig ng tao, kundi tinig ng kadilimang matagal nang natutulog.
Naalala ko na ang liwanag ng mga traidor. Umangat ang aklat ng lalim at mula sa altar ay sumambulat ang itim na usok na naganyong nilalang. Malaki, mataas, at may pakpak na yari sa mga tinig ng mga nawawala. Si Kabal, ang tagapangalaga ng dilim. Akala niyo'y makukuha niyo ako sa dasal at alay, bulong ng nilalang habang umiikot sa kanila. Binalikan niyo ang aklat at ngayon, kayo na ang susunod na isusulat dito. Naglabas si Mang Doro ng mutyang bigay ni Dungkalon. Hindi kami natatakot sa iyo, Kabal. Hindi kami tulad ng iba. Kami alagad ng balanse. Ngunit tinawanan lang sila ni Kabal. Ang balanse ay katang-isip lang ng mga nilalang na takot sa tunay na kapangyarihan. Biglang inatake si Luktan ng isang aninong animoy paniki na may ngipin ng ahas. Natalsik siya sa isang gilid, duguan. "Luktan!" sigaw ni Doro. Hinugot ni Cardo ang itak ni Luktan at sumugod. Tumama siya sa halimaw ngunit tila walang epekto. Si Nena naman ay biglang binalutan ng malamig na usok, pilit inaalis ang kanyang alaala. Nakita niya ang imahe ng kanyang amang patay, ang kanyang batang sarili na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi. Totoo to. Hindi. Sa gitna ng kaguluhan, pinikit ni Mang Doro ang mga mata, ipinikit niya ang isip sa lahat ng ingay at puot. Naramdaman niya ang init ng mutya at sa kanyang isip muling lumitaw ang mukha ni Dungkalon, ang tikbalang na kanyang kaibigan. "Alalahanin mo, Doro," bulong ng alaala. "Ang mutya ay hindi lamang panangga. Ito rin ang gabay sa dasal ng pinakamatatag na puso." Binigkas ni Mang Doro ang sinaunang dasal ng pagpapaalis sa kadiliman, isang orasyon na matagal nang nilimot ng karamihan. Sa ngalan ng liwanag na likha ng pagkakaibigan, sa ngalan ng tubig na gumagamot, apoy na nagbibigay lakas, at hangin na nagdadala ng dasal, lumisan ka, anak ng dilim. Sumambulat ang liwanag mula sa mutya. Tumalsik si Kabal pabalik sa altar, napasigaw. Ang mga anino ay naglaho. Ang aklat ng lalim ay muling nilamon ng bato at ang tanikala ng apat ay muling bumalot dito, pinipigil ang kapangyarihan. Ngunit bago tuluyang maglaho si Kabal, ibinulong niya ang huli. "Hindi ito ang katapusan, Mang Doro. Ang dilim ay laging may ugat sa puso ng tao." Tahimik ang paligid. Nakaupo si Mang Doro, habol hininga. Sugatan si Luktan ngunit buhay. Si Nena ay lumapit sa kanya, hawak ang kamay ni Cardo na tahimik lang na nakatingin sa altar. Ang aklat ng lalim ay muling naitago, ngunit alam nilang hindi pa ito ang wakas. Makalipas ang gabing iyon sa yunggib ng kaluluwang ligaw, nagbalik sina Mang Doro, Luktan, Cardo at Nena sa baryo ng tinukod na saging. Sinalubong sila ng mga taong nag-aalala, ngunit naging panatag nang makitang ligtas silang nakabalik, kahit sugatan at halatang pagod sa matinding labanan. "Ligtas na ba tayo, Mang Doro?" tanong ng matandang si Aling Petra. "Sa ngayon, oo. Ngunit ang tunay na laban ay hindi laging sa labas, kundi sa loob natin," tugon niya. Habang nagpapagaling si Luktan, araw-araw ay pinupuntahan siya ni Doro. Ginagamot niya ang kaibigan gamit ang mutyang ibinigay ni Dungkalon. Ang mga sugat ng tikbalang ay hindi karaniwang sugat. Kinailangan ng pinagsanib na dasal ng albularyo at kapangyarihan ng mutya upang mapanatili ang kanyang kaluluwa sa katawan. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Doro sa ilalim ng punong balete kung saan sila unang nag-usap ni Dungkalon, lumitaw sa likod niya ang tikbalang. "Doro," mahina ngunit matatag ang tinig nito. "Ang mutyang ibinigay ko sa iyo ay bahagi ng puso ko. Ngayon ay kailangan na itong ibalik sa akin. Hindi bilang pagkuha, kundi bilang pagsasanib ng kapangyarihan." Nagulat si Doro.
Bakit Dungkalon? May paparating na panganib ba? Tumango ang tikbalang. Ang pagkakabukas ng aklat ng lalim ay nagising sa kaalaman ng ibang mga nilalang sa paligid. Ang kagubatan ng silangang itom, ang bayang nilamon ng usok sa hilaga, narinig nila ang sigaw ni Kabal. At magpapadala sila ng mga tanod ng dilim. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan ni Dungkalon ang mutya na suot ni Doro. Mula sa liwanag nito, unti-unting sumanib ang mutya sa kanyang katawan. Ngunit imbes na mawala, hati ang kapangyarihan. Nanatili ang liwanag sa palad ni Doro at sa dibdib ni Dungkalon. Ngayon, ani Dungkalon, kahit hindi mo ako tawagin, maririnig kita. At kahit saan man ako naroroon, basta may liwanag sa puso mo, makakarating ako. Lumuhod si Doro sa harapan ng kaibigan. Salamat Dungkalon. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, kundi ang buong baryo. Ngumiti ang tikbalang. Hindi ka na albularyong mag-isa, isa ka ng tagapagbantay. Makalipas ang ilang araw, gumaling si Luktan at umalis upang bantayan ang silangang gubat. Si Cardo ay nagpatuloy sa pagtulong bilang tagapagmana ni Doro, habang si Nena ay sinanay na tagapaghilom. Isang gabi, habang umuulan ng bahagya at tahimik ang paligid, dumaan si Doro sa mga bahay ng mga may sakit. Sa bawat bahay na nilapitan niya, dala niya ang natirang kapangyarihan ng mutya. At sa bawat dasal na kanyang binigkas, ang mga may sakit ay gumaling, ang mga nawalan ng pag-asa ay muling tumayo. Ang baryo ng tinukod na saging ay naging tahanan ng pag-asa. Ngunit bago niya lisanin ang huling bahay ng may sakit, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang lumang palayok na bitak-bitak. "Tay Doro," wika ng bata. "May nakita po akong nilalang na may paa ng kabayo, uminom sa tapayan namin." Napangiti si Doro. "Huwag kang matakot. Kaibigan natin yon." At sa malayo, sa lilim ng punong kahoy, naroon si Dungkalon. Hindi na siya halimaw sa paningin ng tao. Isa na siyang nilalang na minsay umiinom ng tubig, ngunit ngayoy nagbibigay ng buhay, liwanag at pagkakaibigan. Wakas, hindi na siya halimaw sa paningin ng tao. Isa na siyang nilalang na minsay umiinom ng tubig, ngunit ngayoy nagbibigay ng buhay,